Hi, magandang araw sa inyo. Munting kalaman nga pala dahil nga ngayon trending na naman talaga ang Marcoleta at ang INC po. Talagang hindi natin titigilan sa kakatapik po na kokontrahin natin yung mga maling paratang nila sa nangyayari ngayon, lalo na sa kalakip na investigasyon, no? Tila yata na sila nayayanig na sa papalapit na rally ng INC, di ba? Dahil hindi sila mapakali, napaparanoid niya. Sabi ko nga sa inyo, yung ibang dilawan, na alam nila yung totoo. At ang totoo, dapat ay i-post mo rin yung mga nasa social media mo, gaya ni Saldi, na sabi ko nga, walang dilawan na nagpo-post na pauwiin si Saldi. No? Kasi, tanongin mo, ba't ayaw mo i-post? Alam mo, sasagot nila, kasi wala pa naman investigasyon na si Saldi ay talaga totoong may kasalanan. Bakit? May sinabi na bang guilty si Saldi? Ha? Ang sabi lang, pauwiin at tatanungin sa insertion. Bakit may masama ba magtanong? Ha? Bilang isang halal siya ng gobyerno dati na kaya siya nanalo dahil sa taong bayan, ha? At pinapasahod siya ng mga taong taxpayer. Pinapasahod natin siya, lahat-lahat ng gobyerno, ha? Tapos, gusto lang siyang tanungin, sasabihin ng mga dilawan, wala namang kasalanan dahil hindi naman lahat, ha? Yung mga nagpo-post na ng mga kilala din na vlogger. Sasabihin nyo na dapat investigasyon muna, hindi niya maimbestigahan dahil kay sinisisi niyo si Marcoleta Diba? Ayaw talaga ng mga dilawan na mabuksan ang isyong ito kasi mapapasama si Junior. Dati, sinisigaw nyo, never again. Diba? Ngayon naman, iba na. Pinaglalaban yung patago si Junior. No? Dati, lahat sinuka nyo si Junior. Sinusuka nyo Marcos, lahat sinusuka nyo. Talagang sukang-suka kayo sa mga Marcos. Ngayon, gusto nyo tilak-lata kumakampi kayo sa kanila. Diba? Parang gusto nyo, yung simpatya nyo, mapunta kay Marcos kasi para pagtulungan ng mga Duterte. Kasi nga, Duterte lang ang malakas sa 2028. Aminin. Sa lahat ng survey, maski ipis, nananalo ang ipis. Lahat bagsak kayo sa survey. Ha? Tapos ang dami nyo pantrol. Hindi naman mga dilawan yung mga loyalista na hinahype si Junior. Puntahan nyo yung asawa ni Puntahan sa asawa ni Junior. Puntahan nyo. Tingnan mo yung mga page niya, tingnan mo, iisa ang mga post doon sa comment section. Ibig sabihin, eto may iba tayo. Eto papalapit na po ng rally ng INC. Di ba, nakita natin si Anjo Iliana ay talagang may nirevelasyon tungkol kay School Bukol. Di ba? May nire-reveal siya tungkol sa mga lahat-lahat. No? Ngayon, alam nyo ba, sa post na ito, ang daming share neto Anjo Iliana binayaran ng INC para siraan si Tito Sen. May question mark siya para safe siya. Di ba? Yan ang mga kaisipan ng mga dilawan at sinang-ayunan ng mga loyalista para lang sa kanilang kapaboran na wag madiin yung kanilang side. Kasi ang loyalista, pag nadiin si Junior, masakit sa damdamin nila. Ang mga pinklawan naman, pag nadiin si Junior, ang layunin nila, baka maupo si Sara, mapaparanoid sila. Kaya gagawin nila, patago silang, hindi kasi sila pwedeng lantaran mga kaibigan Hindi sila pwedeng lantaran na sumuporta kay Junior. Alam nyo bakit? May pride din yan mga yan, kayo naman. May pride din yan mga yan. Kasi isipin mo, sinuka nila dati yung mga Marcos Kaya nga never again Diba? Sinisigaw nila, Marcos magnanakaw, Marcos ganyan, di ba? Ngayon, para hindi magkahiyaan, siyempre, ikaw, tingin mo, dati mong kapitbahay, kaaway mo, sukan-suka ka. Ngayon yung kapitbahay mo, inaaway ngayon yung pinakamortal mong kaaway. So, kakampi ka sa kapitbahay mo ngayon na kaaway mo dati. So, palihim ka dapat na kumakampi para hindi nakakahiya. Tama? Ngayon, ang palihim nila, nagpo-post sila ng mga ganito. Pasin na yung mga audience forum, tingnan nyo puro mga pinklawan, mga edukado ko, no? Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, na ang panahon ngayon, nililito nila ang tao, no? Para lang gusto nila pakinabangan nila doon sa darating na 2028. Kasi nga, kung talaga totoong may malasakit sila sa tao, hindi nila gagawin sa INC to. Bakit? Sa kay Marcoleta, alam mo bakit? Si Senator Rodante Marcoleta nga, siya nag-iimbestiga para matuklasan ng flood control. Ayaw naman ng mga to na mag-imbestiga si Marcoleta, kesyo kakampi daw, script na naman si Gutesa. Ang INC naman po, magrarally ang... Teka lang po, kasi sipon ako Si INC naman po,
magrarally yan for democracy at transparency. So, ibig sabihin, isa ikagaganda ng pag-iimbestiga, di ba, nanawagan ng INC noong October 9 yata yun, di ko ipagkakamali. Anong tinawagan ng spokesperson nila? Nang sabi ng kanilang pamamahala na si Ka Eduardo Manalo, na transparency, na yung ICI nakatago, nasa lihim na kalagayan. Diba? Yung ba, transparency. Marami silang gustong iaano na maging patas. Ikaw ba naman, masama ba naman yung panawagan ng INC? Biruin mo, nanawagan ng INC ng transparency, tapos sasabihin mo, huwag kayo mangilang mga INC, hindi kayo dapat mangilang. Ang politiko, ang Iglesia hindi nangingialam. Ayan, yan ang pinupukol nila sa Iglesia ni Cristo, huwag mangingialam sa politika. Samantalang yung mga kaparian nila, halos araw-araw nandoon sa rally. Ang isinisigaw minsan yung ano pa, di ba? Humahawak pa ng placard. Sabihin yung hindi. Sige nga. Yung po pwede yun. Porkit ang INC, ay di pwede mangilam sa ano yan. Bakit? Taxpayer ang INC sa mga member nila. Uy, ang reliyon, walang tax yan. Maski naman ng simbahan, lahat kayo Pero yung member nila, nagtatrabaho yan, nagbabayad ng tax yan. May karapatan sila magsalita. At yung sinasalita man, ang sinasalita naman nila yung para sa mamamayan. Ikaw ba naman manawagan ka ng kapayapaan? Manawagan ka ng transparency? Tapos sasabihin mo ang INC binabayaran para sa gano'n? Ano yun? Tapos yung sabihin nyo naman, binabayaran, pinatutunog nila. Hindi naman nila tiyahasang sinasabi kasi may question mark Dito, Anjo Iliana binayaran ng INC para siraan si Tito Sen. Pinatutunog nila dito na ang INC kinokontrol si Anjo Iliana. Biruin mo yun, matagal na artista to, maraming pera to. Huwag yung sabihin laos to. Siguro, kaya hindi siya sanay. Kaya siya nag-vlog ngayon, kaya siya kumbaga sabi niya ba, nagpapapansin daw. Para sa akin, hindi. Kaya siya nag-vlog ngayon, kasi dati siyang sikat na sikat, lagi siya nakikita sa Itbulaga. Siyempre, maski naman ako, mabibigla ako, teka muna, nasanay ako na ako'y lagi nakikita ng taong bayan, nakikita, vice mayor pa siya. Kumbaga, public na siya, sanay siya sa publicity, sanay siya. Kaya namimiss niya yung mga ganun. Tingin ko, ikaw ba naman dati kang sikat tapos sasabahay ka na lang? Papayag ka ba naman? Siyempre gagawa ka ng paraan na magbablog ka. Yun, yung content niya na yan, iba-iba content niya. May mga kausap siyang babae minsan na content niya yon. No? Wala namang masama doon kasi opinion naman niya yun. Ngayon, si Anjo Iliana, nagko-content siya ng mga sama ng loob din. Dahil karapatan niya rin yun, bilang demokrasya tayo. Karapatan niya rin yun kasi sa kanyang sarili yan. Hindi mo pwedeng pigilan niya, no? Unless nila kung gumawa siya ng invento, demanda nun ni school bukol, di ba? Pero yung sinasabi naman niya, hindi naman natin sinasakyan na maniwala tayo Kasi hindi lang naman si school bukol ang titira niya Yung mismo mga cast ng Itbulaga, titira niya lahat Papapainggan natin mamaya sa ating mapapanood, no? So ano ibig kong sabihin? Kung binayaran ito ng INC si Anjo Iliana, para kung siraan si Tito Sen. Dahil sisiraan daw. Ito, basahin natin Basahin natin. Ayan pinost ng isang page na Shishmis PH. How true? May question mark. Ligtas niya naman. Di ba? Ang chika. Chismis lang. Parang ganun. Pero, na-post na niya. Ibig sabihin, alam niya, may maniniwala at may hindi naniniwala. At alam niya siguro, mas maraming maniniwala. Yun na nga. Mas maraming naniwala kaysa hindi naniwala. Di ba? Ito siguro layunin ng page na to. Ayan ang chika, itong recent drama ni Anjo Iliana para siraan at sirain si Tito Soto ay powered by Kapatiran INC, Tuldok. Sabi ng mga political birdies, pinondohan ito bilang parte ng attempt na patalsikin si Tito Soto bilang Senate President para pro Duterte na ang maiupo sa Senate President by February 2026. Tamo? Itinatakbo na naman nila doon sa Duterte usapan. Di ba? Hindi ba? Sige, palagay natin totoo. Hindi totoo kasi binayaran nagbayad ng INC. Totoo, siguro, yung narinig ko totoo na gustong palitan si Soto ng taong bayan. Pero yung bayaran ng INC, walang katotohanan yan. Dalawa paragraph mo kasi napagsama mo, no? Doon muna tayo sa binayaran ng INC. Hindi gagawin ng INC yan. Para magbayad. Hindi ganun sila. Dahil ang INC malinis, ayaw nila kasi alam nila may sisingaw pag gumawa sila. Kaya hindi pwede, titiwalag ka pag gumawa kasi yung ministro, titiwalag pag gumawa ng ganyan. Bawal sa INC yan. Yan ang pagkakaalam ko lahat. Talagang, sa mga member nila, may tinatawag na ulatan. Kumbaga, pag may nakitang kapatid na nagiinom,
pwede nilang isabihin sa mataas yan, pagsasabihan ng ministro yan. Kung hindi ba pagsabihan, ititiwalag. Pero kung gantong kaselan, may maraming kapatid na mag-uulat, ay ito, nakikipagbayaran ng si ministro, gano'n. Ititiwalag sa kanila. Yan ang ganyang kalinis sa kanila. Pag may dumi, inaalis agad nila. Kung baga sa kamatis, kung may bulok, inaalis na nila kagad. Ganyan sila, hindi siya nanghihinayang. Mayaman ka man o makapangyarihan ka, aalisin ka nila kapag gumagawa ka ng labag sa doktrina na itinuro. Di ba? O ngayon, ano ibig ko sabihin? Hindi magagawa ng INC magbayad si Anjo. Saka, hello, Anjo Iliana, babayaran nyo? Ganun kababa si Anjo sa inyo? Ang alam ko, may eskwelahan to eh. Bakit babayaran ng INC? Patirahin si, Soto. Bakit? Kahit tirahin ba si Soto, apektado ba yung pagiging Senate niya? Kung yung mga boboto sa kanya majority, talagang pabor sa kanya? May magagawa pa ba ang bayad ng INC? Halimbawa, wala. So, malabo na mangyari pa rin to. Doon tayo sa pangalawa. Grabe kasi kayo eh. Binabakbakan nyo si Marcoleta pati ang INC kasi alam nyo, matatalo kayo sa labang ito. Diba? Alam nyo kasi mananaig ang katotohanan. Mananaig ang mabuti kaysa kasamaan. Sa inyo kasi, sinasabi nyo, kabutihan ang nilalaban namin. Pero kasamaan, yung pinagtatakpan nyo. Bakit? Alam nyo ang layunin ng INC maganda. Hindi lang sa kanilang ginagawa sa panloob sa kanila. Tumutulong sila, lahat nakagawa sila mabuti para sa Pilipinas. Yung gagawin nilang ito sa rally sa 16, ikabubuti ng bansa, ayaw nyo. Di ba? Kasi marami kayong hinala na maaaring maapektuhan si Junior at mailuklok si Sara. At gumanda na naman, dahil alam nyo, gaganda ang imahe ni Sara. Di ba? Yan ang ayaw nyo. So, ang ginagawa ng INC para sa bayan, pero kayo, wala kayong pakialam sa bayan. Ang gusto nyo, yung sarili nyo lang. Yung galit nyo sa relihiyon ng INC. Totoo, yung mga fans nito, matagal nang galit sa INC. Hindi naman talaga, yung mga nagko-comment dito, hindi naman talaga nangingilam sa politika eh. Mga galit lang sa INC, tinatawag nila. Para bakbakan ng INC, mapanghinaan ng loob. Oy, sorry, hindi mapanghinaan ng loob ng INC. Ito, di-discourage ko na kayo Marami akong pagsusuri. Ang INC nang galing sa abang kalagayan. Ang INC, sa mga digmaan nang galing yan. Sa mga panahon na yan, 1914. Nagsimula ang digmaan. Nanggaling yan. Kumbaga, nag-OJT na yan sa pinakamahirap na sitwasyon sa simula pa lang. Dumaan ng World War II. Pinasok mga kapilya nila, sinunog yung ibang kapilya, pinapatay ibang ministro, lahat, pinapatigil ang pagsamba, inuusig, binabato, panangangaral, lahat nangyari sa kanila. Pero lumago sila, dumami sila hanggang ngayon sa panahon natin. Lalo pa kaya sa panahon natin ngayon, mapipigilan nyo yan na talagang Hindi. Ano ba't ko sinasabi to? Sinasabi ko ang katotohanan at dinidiscourage ko na kayo. Baliwala ang paninira nyo sa INC. Kaya ako, nandito, pigatanggol ko sila. Pigatanggol ko sila. Mga kababayan, ipagtanggol natin ang INC. Sabi ko nga, bakit? Kasi, pinagtatanggol nila tayo ngayon. Sa gagawin nilang transparency, walang tumitindig na gantong karami maliban sa kanila. Marami na nagsasabi na kami laban sa katiwalian. Pero nasan sila? Di ba? Si Sara ang tinatapik nila. Di ba? Samantala ang INC, batas. Sige na, maiwan tayo dyan. Dumako tayo dito sa pangalawa natin. Gustong alisin si Soto bilang Senate. Marami sa social media. Totoo. Yan ang totoo. Marami gusto siyang alisin. Bakit? Kasi nga, yung nangyayari investigasyon na ginagawa ni School Bukol, kung ano pa baga. Ano ibig sabihin? Walang direksyon. Kasi kung may direksyon, hindi titigil si Boy Tago at bababas bilang posisyon, bilang chairman ng Blue Ribbon. Kaibigan niya yon si Boy Tago. Hindi man lang niya pinagsabihan, Boy Tago, huwag ka na muna bumaba kasi nasa crucial tayo. Taong bayan ang hihingi ng katarungan. Hindi ang sitwasyon ang nanghihingi ng katarungan. Taong bayan. Ngayon, yung mga nanghihingi ng katarungan, sila din yung mga nasaktan ngayon sa bagyong dumating na Tinyo sa Kauwan. At sa mga darating bagyo, sila din yun. Kami rin yun. Kaya, ibig sabihin, ang mahalaga dito, huwag itigil ang investigasyon. Napakaselan nito. Anong ginawa ng School Bukol pati ng Boy Tago? Itinigil. Sa 14 balik. Biruin mo, parang eskwelahan. Parang parang tindahan Kung kailan sila gusto magbukas, magbubukas sila.
wala silang pakialam sa customer nila kung walang mabilihan. Parang ganito tingin sa atin ng mga to. Ang bababa ng tingin sa atin ng mga to. Di ba? Kaya, sa ganung paraan, gusto nila si Marcoleta ibalik dyan. Para yung investigasyon, diretso, may direksyon. So, kayo, ayaw ng taong bayan na manatili kayo bilang Senate President pa dyan. Kaya, yun ang totoo sa tentes na to. Ha? Kaya dapat siya mapalitan, yun ang sigaw ng taong bayan. Di ba, tignan nyo sa mga post, yan ang sigaw. Hindi naman troll eh. Ako ba, troll ako? Ayoko rin siya eh. Opinion ko yan, ayoko siya. Gusto ko si Senator Dante Marcoleta. O, yan ang katotohanan dyan. Ha? Maalis yan dyan. O, pangalawa, ito na. Ano ang kahalagahan ng February? Sabi niya, pwede na ulit pagulungin ang impeachment laban kay Sara Duterte. Mo, wala silang ibang nasa isip. Si Sara mapatalsik talaga. Wala silang ibang isip. Lumabas ng katotohanan ng mga dilawan na to, wala silang isip. Hindi lahat na talagang iniisip nila, puro lang Sara Duterte. Puro mga Duterte lang iniisip nila. Hindi nila iniisip yung taong bayan. Di ba? Para sa taong bayan to, yung naapektuhan ng mga kurakot na pinagtatakpan nila ngayon. Ay, hindi namin pinagtatakpan. Hindi nyo nga pinagtatakpan. Pero sa paraang pinagtatakpan nyo sila, ha? Na pabor kayo na banata ng INC, banata si Marcoleta. O bang, ito tanong ko sa inyo, kung hindi nyo, o sige, wala naman aamin sa inyo eh, na hindi namin pinagtatakpan yung mga yan. Gusto nga namin panagutin ng mga korupsyon eh. O sige, kung totoo lahat yan kayo, mga dilawan, mga loyalista, ha? Bukod sa galit kayo sa INC kay Marcoleta, bakit hindi namin kayo nakikita mag-post na si Saldi pauwiin? Sige nga, challenge ko kayo. Ngayon, pag narinig nyo to, mag-post kayo, Saldi, umuwi ka na. Bakit si Marcoleta binabagbakan nyo, umalis ka na, mag-resign ka na, madisbar ka na? INC, lumayas na kayo sa reliyon na yan. Bakit kayo gumaganyan? Bakit ninyo i-post yung Saldi pauwiin? Sige nga, bakit ayaw nyo? Kasi alam nyo, tatamaan si Tambaluslos. At pag tinamaan si Tambaluslos, tatamaan ngayon si Junior. At sa side ng mga loyalista, ayaw tamaan si Junior. Dahil niya, doon sa tatay na si Senior, bilib na bilib sila. Ako, bilib din ako kay Marcos Senior. Pero yung pagkabilib nila kay Marcos Senior, gusto hanggang kay Junior. Mahina nga para sa akin si Junior, mahina nga eh. Kung malakas si Junior, sana, sa simpleng bagay na maipatawag si Saldi, siya na ang kumilos. Kahit hindi niya trabaho yan. Siya ang may kaparapatan dyan. Iniisip mo mag-away-away pa? Hanggang ngayon, di ba pauwi si Saldi? Samantalang yung nagtatago dati, sila Alice Guo, na pauwi mo. Sila, sa Timor-Leste, na pauwi mo. Sila Tebes, lahat nagawa mo ng paraan. Ito, hindi. Di ba? Nagsalita ka pa kay Tebes yata nun? Ba't yun hindi ka nagsalita? Sige nga, kayo mga dyan, kayo mga, siyasabi nyo, hindi kayo nagtatakip. Sige nga, i-post nyo. Hanggang ngayon, 4 na buwan na. Mag-aapat na, wala kami nakikitang post laban lang kay Saldi. Ano kayo? Sa mga dilawan naman, ayaw nilang kalabanin yung kasi nga, magigipit sila. Sabihin, mawawalan silang kakampi kasi loyalista kakampi nila, ipaplastikan sila eh. Di ba? Ayan Kaya dito siguro magrarally na naman ang kapatid ng INC para makakita kung gaano karami ka-uto-uto at mga susunod uto sa kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Brad, yan, sumusunod yan dahil sa doktrina nila. Wala kang kaalam-alam kasi sa doktrina. Yan ang sinasabi ko. Dapat nagbabasa ka ng Biblia kung ano yung kagustuhan ng doktrina sa Biblia. Di ba? Kayo. Di ba? Walang ibang ito tapatin ko kayo. Wala akong nakita sa buong mundo na talagang kasunuran, kaisahan, maliban sa Iglesia ni Cristo. Sige nga, sige, maghanap kayo hanggang sa Amerika, hanggang sa ano. Meron siguro sa Amerika. Pero sige, pakita nyo sa akin sa ibang bansa. Sa Japan, sa Europe, yung mga Indian, may mga kapatiran din dyan na Indian, mga yung naniniwala sa mga Buddha. China, ano ba? Malaking bansa, Russia. Sige nga, maghanap kayo ng mga bagay na makapagkakaisa sa isang leader. Wala, INC lang. Kasi sinusunod nila yung nasa Biblia. Kaisahan. Kung ano panawagan ng leader, hindi uto-uto yan. Hindi pagiging uto-uto yan. Di ba? Yan yung tinatawag na talagang kaisahan na sinusunod nila sa panalakasulatan. Napakasarap kasi magkaisa eh. Ba sinabi ng leader ng iglesia, magkaisa kayo, mahalin niyo magulang niyo. Tama.
magkaisa kayo. Magtrabaho lahat kayo. Tama. Matulog kayo na maagaw na kayo mga kalayawan. Tama. Mahalin nyo mga anak nyo. Tama. Magnegosyo, maglahat, gawin nyo, mag-aral mabuti, huwag mga lunya, mahalin ng asawa, pag lahat ginagawa, lahat inuutos. Tama, mali. Tama. Alin ang bagay na hindi pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo? Puro kabutihan ang sinasabi. Ito, pagkakaisahan for demokrasya, puro kabutihan. Ayaw mo? O ayaw mo ng kapayapaan? Isa lang alam ko na ayaw ng kapayapaan. Alam nyo sino? Ha? Alam nyo kung sino? Si Satanas. Sabi ni Kristo, kapagkat kayong nasa amang diablo, wala kayong ibang iniisip kundi ang sarili nyo, yan! Alam nyo na kung sino-sino mga Satanas, mga kaibigan, ha? Alam nyo na. Panoorin natin ngayon to si Anjo, ha? Huwag kayo maniwala, hindi nagbabayad ng INC kahit kanino man. Ha? Ito, panoorin nyo. Sa akin, siguro napapanahon na para malaman nyo na ang totoo. Kung bakit may samahan ng loob kay Tito Vicente Soto. Kasi alam nyo, nung last time ako ng konsyal, kinausap niya ako kung pwede daw yung Castelo na konsyal ipalit sa akin. Pero ayaw ni Joy Belmonte, ni Vice Mayor Joy Belmonte, kasi mas gusto niya ako kasi dun sa Castelo. Ang usapan kasi nila, pag naging konsyal si Castelo, aatras na, wala nang kalaban ng kanyang Vice Mayor na si Gian Soto. Pag pinasok yung Castelo sa lineup ni Joy, kinausap ko si Joy. Sabi ni Joy sa akin, no, Anjo, I want you. Ikaw ang gusto kong konsyal. Nung kinausap ko si Tito Sen, minura ako ni Tito Sen. Sabi sa akin, PI mo, ganyan-ganyan. Hindi na ako nakipagtalo. Ito yung mga dahilan kung sa titira doon ni Anjo si School Bukol. Pakinggan nyo kung si School Bukol ang titirahin niya, pakinggan nyo. Sabi ko nga, kasama ko sa Itbulaga. Sige. Ano na lang ako, tatrabaho na lang ako sa Itbulaga. Yung pangalawang kasalanan sa akin ni Tito Soto, na tinuring ko siyang kapatid. Minsan niya, tinuturing ko siyang ama. Nung binakbakan ako ni Rafi Tulfo. Yung mga kasinungalingan ni Rafi Tulfo, nung ako po yung Tulfo, yung kapatid ko naman yan, si Tulfo, hindi naman ako nandun lang ako Masikat lang kasi ako sa kapatid ko, kasi kaya ako ang diniin ni Rafi Tulfo. Din yung eskwelahan sa Lucena na mali-mali ang bintang, mali-mali ang pinalabas, camera kami. Pero kung papanoorin mong mabuti, kinuwartahan lang kami ni Rafi Tulfo. Ang sama ng loob ko noon kasi hindi man lang ako tinulungan nitong Tito Soto. Ito ang dahilan kung ba't niya binabakbakan si Soto ngayon. Hindi siya tinulungan. Ang alam ko hindi ko alam kung si Senate, si School Bukol, kung nangyari kay Rapi. Napag ko yung kay Rapi, kay Anjo Hindi ko alam kung nasa senador pa siya noon. Pero kung halimbawa nasa senador pa siya noon, ikaw ba naman nasa Itbulaga ka, tagal mo? Senador ka, halimbawa, hindi mo tutulungan si Anjo. May kapangyarihan ka na pumagitna ka. Na si Rapi noong panahon na yon, hindi ko alam kung senador na siya o hindi pa. May kapangyarihan ka kaya duda ko dito, sasama talaga loob ng isang kaibigan na matagal na. Dito nag-alitan sila. Hindi parang babayaran ng INC bigla. Kalokohan yun. Dito nagsimula yung away nila, yung tampuhan hanggang sa naging puot na at galit. Anong klaseng kaibigan yun? Mabuti ba si Tony Tobera? Tinanong ako, Anjo, ano yun? Sabi ko, wala yun, sir. Mga invento lang nila yun. Totoo naman na sinasabi ko, ano sasabihin ko? May papeles yung building namin. Lumipat lang kami ng location, kaya natagalan yung the school was legal. Na-late lang yung pero pinalabas ni Tulfo, illegal. Sayang yung mga estudyante pinag-aaral namin ng libre. Ano nangyari? Wala na eskwela, nagsarado na. Imbis na makatulong kami, ganun. Tingnan mo, sarado na pala eskwelahan niya. Pero tumutulong sila dati. Yeah?
Ang layo, mabigat sa kanya yun. May eskwelahan siya, gusto niya maisalba. Tapos di siya tutulungan ng isang senador. Hindi ko alam kung senador ha. Pero may power si School Bukol ng mga panahon na yon. Siyempre, yun ang galit talaga. Sama ang ugali ng Rapi Tulfo. Kumita lang, makagamit ng tao, gumawa ng kwenta, kumita. Yan. Kaya, very, ano yan eh, cyber ang kaso dyan. Inaantay ko lang yung pagkakataon eh. Makaayos ako, makakita ako ng abogado. Pero, si Mr. Tubera, buti pa siya, tinanong ako. Sabi ko, sir, okay lang yan, wala yan. O, wala akong demanda. Wala akong kahit anong reklamo. Bakit? Kasi yung eskwela namin maayos. Meron mo naman eskwela na 13 years na umaandar tapos illegal. Hinanapan lang ng butas itong Rapi Tulfo. Tapos yung dalawang estudyante na nagreklamo nung pinag-check namin, hindi pa pala naka-enroll. So hindi ko... Nangyari to, yung mga kinukwento niya, sa panahon pa na matagal pa, wala pa itong isyong flood control na to ha. So ibig sabihin, buo na yung galit niya kay School Bukol. Kung anong motive ng 5 estudyante, 5 hanggang 7 estudyante, out of thousands. Yung ba paninira? Real talk lang siguro. Nag-aaral namin. Pero going back, kaya ang sama ng loob ko kay Tito Sen, natakot siya kay Rapi Tulfo at iniwasan na ako. Kumbaga, feeling niya, guilty na ako. Parang lumayo tayo dyan kay Anjo, scammer pala yan. Kaya no, Tulfo, tinawa yung effect. Sinira mo yung pagkatao ko, sinira mo yung buhay ko, mga kaibigan ko. At si Tito Sen naman, ang sama ng loob ko sa'yo, akala ko ba mayabang ka? Hindi mayabang. Akala ko ba matapang ka? Eh, ba't di mo pinagtanggol? Walang tapang yan. Si Saldi niya, si Romualdez, di mapatawag yan eh. Sige niya, matapang ba yan? Ba't di mo pinagtanggol? Akala ba para tayo magkakapatid? Yun yung unang sama ng loob ko dyan kay Tito Sen. Pag mga matataas na tao, wala na. Totoo yan. Nakita niyo naman, di ba? Hindi mapatawag hanggang ngayon, ha? Ipapatawag na naman, ayaw. Huwag nang gamitin yung interparliamentary courtesy na yan. Gamitin na lang bilang isang kumpare ba? O kakilala, bilang isang Senate President ka, at bilang isang speaker yon, kausapin mo ng personal, tawagan mo, pwede pumunta ka pare. Ba't ayaw mong gawin? Di ba? Sige nga, okay, ipagtanggol nyo pa to mga to. Bakbakan nyo si Marcoleta. Bumabakbak kayo ng maling tao. Para lang sa sarili nyo kapakanan sa 2028. At para lang sa galit nyo, sa tindi ng galit nyo kay Sara sa mga Duterte. Pero yung taong bayan, nakakalimutan nyo na. Totoo. Huwag nyo naman kalimutan taong bayan, parang awa nyo na. Kawawa mga tao, mga OFW. Yung mga OFW, may pamilya sa Pilipinas yan. Na yun din ang biktima ng baha ngayon. Mas maliliit na taong kaibigan niya. Kinuwento ko lang sa inyo to kung saan nagsimula ang samaan namin ng loob ni Vicente Soto III. Yung senador ngayon na yan. Kaya yun lang po, naikwento ko lang kasi para alam niyo kung saan nagsimula. Maraming salamat po, marami pa yan. Maraming salamat po at abangan ang susunod na kabanata. Ito Sen, ang dami mo na naman na pinalabas na yung mga bayaran mo na sa mga vloggers, Tito Sen. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Nako po. Okay ba sa... Talagang personalan na to, di ba? Ayun, Tito Sen. Kung sisiraan, maiingot na mga to eh. Iingot talaga. Sen, gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Nako po. Sabihin mo lang, Tito Sen. At, ano ba yan? Dancer pa rin ba yan? ko na. I-box reveal ko na. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Good evening. At lagi kayong mag-iingat. Ready na yung mga pang-brownout nyo at baka mag-brownout. Malakas po ang hangin, malakas ang ulan at hindi ko alam kung nasaan ang bagyo ngayon. Samantala may paririnig akong kanta sa inyo. Ha? Eto, minute ko na yung kanta kasi alam nyo na, bawal yung kanta. Pero yung kanta nito, yun
yung kanta niya na, alam mo sa Sex Bomb Girl, na kanta nila noon, yung para kang, di parang, mali pala yun. Isa yung, si Anjo, Iliana, may pagtingin. Alam mo yung ganong kanta? Pinalitan nyo na, si Jose Manalo, may pagtingin. Yun yung kanta na yun, no? Pakinggan natin. Ako, labas tayo sa showbiz na to, sa away nila. Wala tong kinalaman. Pero anong ibig ko sabihin, ba't ipi-play ko pa to? Yung issue dun kay Jose Manalo, ako walang problema sa akin si Jose. Actually, idol ko yan si Jose sa pagkapatawa. Walang problema sa akin dyan, no? Pero bakit ko piniplay pa rin to na issue ni Angeliana pati kay Jose, pati iba pang mga cast ng Itbulaga, bakit ko piniplay to? Gusto ko maunawaan nyo na hindi lang po si School Bukol ang tinitira ni Anjo, kundi yung mga iba pang cast. So, ibig ko palang sabihin, si School Bukol lang binayaran ng INC, si Anjo lang binayaran para tirahin si School Bukol? No! Galit talaga siya sa nangyari kay si Anjo, sa nangyari diyan sa mga yan, sa mga magkakaibigan na yan. Kala Alan Kay, di ba? Tinire si Alan Kay. Di ba? Oh, lahat. So, ang gusto ko palitawin dito, talaga may galit si Anjo sa mga yon. Di ba? Hindi lang kay School Bukol. Sa lahat. Ibig ko pala sabihin, galit siya ngayon kay Jose ngayon. No? Jose, galit siya kay Jose ngayon. Sabihin, binayaran si Anjo ng INC para tirahin si Jose? Ganun ba yon? Ha? Mag-isip-isip nga kayo. Sige nga. Oh. Gusto nyo lang, ako huli ko kayo. Alam nyo mga kaibigan na, bakit ko tinatopic to? Trending kasi, trending ngayon, number 1, sa social media, na si Marcoleta at ang INC. Palulubugin nila sa kahihiyan yung dalawa na yon. Eh, hindi nila magawa kasi malapit na ang rally. Kaya bumabakbak na sila, gumagawa sila ng mga fake news na mga kakaibang kwento na para paniwalaan ng mga mapaniwalain. Ngayon, kaya trending ngayon, sinasakyan natin sa magandang pagkakataon na tayo makapagpaliwanag at maipagtanggol natin ang INC. Kasi bakit? Nakakahiya sa mga INC. Pinagtatanggol nila tayo ngayon, tapos itong mga to, hindi natin lalabanan. Ako lalabanan ko itong mga to para sa INC. Dahil pinagtatanggol nila tayo ngayon, bayan natin. Kaya yung mga babalat sa INC, babalatan ko rin. Basta tama, basta isasabihin nila tama, sige, okay. Pero mali eh. Di ba? Oh, game. Kinakanta niya sa mga karok. Mamaya, marinig niyo kanta niyo kay Anjo, marinig niyo. Yan, di ba? Si Anjo, Iliana, mukhang may pagtingin. Oh, yan, di ba? Kita na, ginawang Jose Manalo, mukhang may pagtingin. Yan yung issue na yon. Yan. Malamang ang nag-idea niyan, si Jose na rin eh. Dahil sasabihin ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Oh, ako, labas ako dyan ha. Pa ako, pero si Jose, wala namang masamang tinapay na pinakita sa akin eh. Di ba? Ay, labas ako dyan. Labas sa issue na yan. Gusto ko lang parinig sa inyo para hindi lang si School Bukol lang titira niya. Opo. Pag wala si Bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan eh. Eh, syempre, nagtatrabaho tayo. Cool. Napakayabang niya. Tsaka may atraso sa akin yan. Yung si Jose Manalo. Ito na, for the first time, at aminin ko sa inyo, nung ako po ay hiwalay sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend at minahal ko naman siya. Sa katunayan eh, nag-live-in kami ng almost 1 year. Hindi naman maiwasan na nagkatampuhan, yan. Nagkakaroon kayo ng LQ. O, yung girlfriend kong yan ay, dancer ng Itbulaga. Kasi gusto ko yung yung mababait, gusto ko yung hindi mayaman, gusto ko yung masipag, yan naging girlfriend ko yan. Mamaya i-reveal ko yung pangalan. Minsan nag-LQ kami, ay nagsumbong sa akin yung girlfriend ko. Sabi sa akin na kasi medyo parang umiiyak siya nun eh. Pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Ang sabing ganon, bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yun. Hiwalay mo yan si Anjo, may asawa na yan. Eh, hiwalay na nga ako, di ba? Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa bahay, hiwalay mo na yan.
May asawa na yan, pinagalitan. So, medyo nag-iiyak yung girlfriend ko. So, ang ending, nung medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, inahas pala ako. Kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon asawa na niya, si Mergin Maranan. Yan. Girlfriend ko yan, 1 taon. Ganun pala. Ano kami niyan, okay kami niyan. Wala kaming problema masyado niyan. Wala tayong problema diyan. Buhay yan eh. Normal yan eh. 'Di ba? Kung talagang kayo. Ay, 'di ba? Yung para sa akin ha. Ang ano ko lang, ahas talaga tong Jose Manalong to eh. Hindi mo, nagkakaso na sila nung asawa niya dati. Naalala niyo yun, sila mag-asawa, nagbenta ng bangin. Kaya sumalangit na yung kanyang asawa, alam ko, pumanaw na yun. Pero naalala niyo, may kaso yan, iiyak-iyak pa yan si Jose Manalo nun dahil may iyak yan eh. Kasi kukulong na siya. Di ba? Mag-asawa, nagbenta ng bangin. Bangin. Walang lupa, bangin. Yan. May kaso yan nun eh. Hagilapin nyo na lang yung mga kaso yan. Kaya yan si Jose Manalo, napakawalang yan tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin. At ako, malamang tinirabaho niya na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Siyempre, di hamak naman na mas may itsura naman ako kaysa sa kanya. Sa kanta lang eh, si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan. Malamang idea niya yan. Si Jose Manalo, mukhang may, ang layo, di ba? Ang pangit. Kasing pangit ng ano niya, ugali, tsaka ng... Anyway, naalala ko lang, naikwento ko lang sa inyo, isa yan sa sindikato yan, yung sa Manalo. Kita nyo, wala makatrabaho sa labas niya kasi may masama ugali eh. At yan, happy naman ako sa kanila kung happy sila na nagsasama sila at may mga anak na. Ito naman past na to eh. Nakaraan na to. Ano na ako sa kanta. Natawa lang ako. Talagang ano no, yung papalitan pa yung kanta para lang maasar ako. Hindi naman ako naasar, natatawa ako. Pero ano paring Joey, paring Vic, habang kinakanta na iba na yung lyrics, Hindi na si Anjo Iliana may pagtingin. Napansin ko, tawa kayo ng tawa, Joey. Paring Joey, paring Vic, okay lang sa akin tumawa kayo. Basta hanggang tawa lang, huwag niyo kong sisiraan, alam niyo na. Parang Joey. Parang Vic. Okay, so it's all right. Ganyan talaga ang buhay. At least once naging original ako sa kantang lyrics. So, kay Mergin, hello. Nasa akin pa rin yung mga letters mo. Tinago ko pa rin hanggang ngayon. Ano ibig sabihin nito? Ba't ko pinarinig pa sa inyo to? Hindi lang si School Bukol ang binabanata ni Anjo. Maski, yung sabihin, kung titignan mo, lilinawin mo, gagamitin ang utak nyo, galit siya dun sa pamilyang mga host ng Itbulaga. May galit siya. Di ba si Alan Kay, binukin niya. Lahat inaano niya, tila sinisiraan niya. Hindi naman niya sisira total. Hindi natin pa rin sabihin siraan niya eh. Kasi nga, hindi natin alam kung totoo yun o tama eh. Pero, huwag niyo sasabihin na si School Bukol, binayaran si Anjo ng sino man o ng INC para palitawin na kaya si Anjo tumitira kasi ito daw puppet, ayan may may puppet style, Anjo Iliana binayaran ng INC para siraan si Tito Sen. Paninira sa INC kasi alam niyo malapit-lapit na ang katapusan ng ewan ko lang ewan ko magseta, abangan na natin, O hanggang dito lang po muna tayo sa ating opinion at reaction. Paalam sa inyong lahat.